Si Remulla, naku, maraming hate kay Remulla. Na sinuntok niya yung sheriff, may malaking dahilan yun. Kaya sa sobrang galit nga sinuntok niya si sheriff. Mga kapatid, kumusta na ga? Kayo ga po ay ayos lang? At kumusta na rin po yung mga napanood ko na nagsisisi daw sa pagboto sa ating presidente? Dahil sila ay umasa na maganda ang mangyayari. Pero dahil sa nangyari, nangyari na nga. Lalong-lalo na po sa pagbaha na naranasan nitong nakaraang linggo. Hindi lamang po sa ating presidente, kung hindi sa atin pong iba pang opisyales na inihalal saan man pong posisyon sa pamahalaan. Talagay, alam nyo, ay talagang nakakalungkot. Kapag napanood ko, lalo yung nakita ko doon sa doon sa Baclaran, aba, doon sa lake doon, ay di parang ibinalik sa mukha ng mga taong nandarambong ang basura. Wake up po yun, pang wake up po yun. Dahil kung hindi po nila kinurakot ang pera, maaari pong hindi po yun nangyari. Ay pero dahil po nga po naghahaman at mga sarili lang ang iniintindi na ang pinangako noong election ay di maganda, pagsisilbihan bayan, pero nung ma-elect na, wala na, pinagsilbihan ng ang kanilang mga bulsa. Ay talagang nakakagalit. Talagang yung mga napapanood kong mga tao na nagsisisi ko talagang dismayado. Ay talaga namang nakakadismaya. Ikaw ga hindi madidismaya. Isipin mo ay kaganda-ganda ng mga pangako. Sa bagay, alam nyo ga ang mga politiko, para lang yung nanliligaw sa dalaga. Maganda ang pangako, maganda ang mga salita. Kaya sa susunod na eleksyon, ay pumili kayo ng magaling-galing at kayo ga ay may napili na o medyo pinag-aaralan pa, ay sino ga kaya ang inyong napupusuan? Subukan nga natin. Halimbawa ay type nyo ga si Risa Hontiveros na i-elect bilang presidente ng ating Pilipinas. Mga makadilawan po yan. Napag-aralan nyo na baga kung ano ang kanyang kakayanan para paglingkuran ang bayan at kung anong kanyang mga nagawa sa bayan. Ano ga masasabi nyo tungkol kay Risa Hontiveros na bagamat marami ding nagiging kaalit, na sinabing meron din diyang involved siya dito sa nangyari sa PhilHealth, di po ba, sa Pundo. So ito pong si Leni Robredo na dati pong kumandidato pero po natalo, na ginawa nilang, na dati po yan ay dilawan, pero dahil sira na ang kulay na dilaw, binago. Kasama niya yung kumandidato na senador na nag-8 diretso sa Inedoro. Pero nung mag-elect, nung kumandidato si Bongbong, nakakapagtaka, may nanalo sa 8 diretso. May nanalo doon sa kanyang mga kasama. Si Leni Robredo po ay ngayon ay mayor ng Naga, na parang nililigawan, na gustong pantapat kay Sara, pero medyo umaayaw. Ay malay po natin, pwede po yang magbago ng desisyon. Ano nagawa ni Leni Robredo no siya ay vice president o no siya ay komandidato? Wala po akong alam, pasensya po. Maari pong sa kanyang bayan, sa Naga, may nagawa po siya. Pero nung siya po ay vice president,
Wala po kasi ako matandaan, kaya pasensya na po. Pero kahit naman po siya papaano noon, si Tatay Digong noon, kasi gusto siyang i-impeach noon, hindi po siya pinayagan ni, hindi po pumayag si Tatay Diggs na ma-impeach si Lenny. Ano po? Ngayon, sino na pa ang susunod? Meron pa dyan. Gusto nyo ba si Rapi Tulfo? Sa Rapi Tulfo in action. Ang ayaw ko lang kay Rapi Tulfo ay talagang nagkamal siya ng pera dahil sa chismis at sa paninira dahil sa chismis about sa pamilya ng mga lumalapit sa kanya. Yung lalo na yung mga nagbabiral. Kapag ikaw ay inaalam nila yung kwento mo ay magbabiral, i-on the air ka nila. Pero kung hindi yan magbabiral at inaakala nila kaunting lang na hindi sila kikita sa iyo, bibigyan ka nila ng tulong is referral lang daw. Ayon sa mga lumapit sa kanya. Si Rapi Tulfo ay nakikita ko dito sa Senado ay palaging pa-star din, pa-star. Pero nakikita ko minsan ay napapahiya talaga. Kasi babanat siya ng, alam niyo yun, parang maka-eksena lang, tapos nawawaw mali naman pala. Lately lang, kahapon yun, August 11. Ang sabi niya, kasi wala si Cayetano. Dahil si Cayetano ay may sakit, hindi pumasok, sa kanya babanatan si Cayetano. Kaya nga tong si Senator Pia ay nag-react. Kasi nga wala doon si bakit daw hindi siya in-approach. Pero yan lang talaga ang puna ko dyan kay Rapi Tulfo. Tsaka napanood ko yung anong tawag dito? Yung interview ni Attorney Libayan dito sa asawa niya dati, kay Julie. At saka doon sa anak niya. Panoorin niyo po 'yun. Kung mapapanood niyo yung sa kay Attorney Libayan, yung tungkol doon sa asawa ni Rapi Tulfo, na sabi ni Madam Julie ay buntis pa lang siya ay nawala na yung si Rapi Tulfo na hinahanap niya ay hindi niya mahanap. Kaya nga nung hindi siya mahanap at nakakilala siya ng foreigner, nag-file siya ng presumptive death ni Rapi Tulfo. Kasi nga hindi niya makita, tapos tinatanong niya sa mga kamag-anak, walang makapagturo sa kanya. Yung pala ay nasa ibang kandungan na. Tapos yung sa niya, si Ma'am, nga ba yung pangalan yung anak niya, na sinabi niya noon na binibigyan niya, sinusuportahan niya, itinanggi po siya. Tinanggi nung anak niya. Nasabi nung anak niya ay isinasama daw siya habang may kadit si Rapi Tulfo na iba. Panoodin niyo po. Hindi po yan chismis. Napanood po. Kinukwento ko lang po sa inyo kung ano po yung napanood ko. Ay siguro naman po hindi magsisinungaling. Ito naman yung anak ni Rapi Tulfo. Ngayon, ito namang isa pa, yung kanyang kapatid, si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo na ang sabi dun sa na parang ayaw na niyang paimbestigahan pa itong flood control, tapos ang sabi pa niya ay mag-move on na daw tungkol dyan sa flood control. Binaha ang buong Pilipinas. Makakapag-move on pa daw, saka pa mag-move on pa ulit. Nako. Tapos sasabihin nila ay sila daw yung maaasahan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Nako. Adya si Erwin Tulfo, nung yan ay broadcaster pa lamang, si Rapi Tulfo, sino gang tinitira niyan? Dati ang Maka Duterte. Dati ang supporter ni President Duterte. Ngayon, naatikim ng power. Ano nang ginawa niya? Pumunta na sa kabila. Alam niyo ba kung sinong binabanatan niyan dati? Si Risa Hontiveros. Si Francis Pangilinan. Marami pa ng mga kasamahan niya na tinitira niya dati. Grabe. Sinasabihan pa niya ng bobo,
Hinahamon niya pa. Pero ngayon ay kasama niya na. Wala talaga, nilunok ang suka. Buisit ka talaga, Erwin Tulfo. Wala, wala mag-grandstanding dyan sa Senado. Nakatikim ng mataas na pwesto. Aba, mahangin ang hinayupak. Hinangin ang tuktok. Gayan. Tapos palaging sinasabi ay ano, nagsisilbi sa mamamayan, ugok mo. Tapos, sino pa ang kasunod ni Erwin Tulfo? Gusto nyo ba si Amy? Ay, si Amy lamang ay mayroon lumalabas ngayon na sabi nagtatraidor daw sa kanto sa kampo ni BP Sara, pero I doubt na sana hindi naman sana kasi marami na siyang naibulgar na tungkol sa kanyang kapatid, at saka nakikita ko na lumalaban naman siya against sa kapatid niya. Pero palagay ko kasi maraming galit sa kanya dahil sa nangyari kay BP Sara at kay Bongbong Marcos. Kasi siya yung sinisisi. Lalo na nung madala sa dahig si Tatay Digong. Kaya parang walang winning kay Amy. Pati mga loyalista baka hindi niya rin makuha. So, sino ba? Type nyo ba si Robin? Bagay si Robin naman. Okay naman si Robin. May loyalty. May loyalty si Robin at saka talagang mahal niya yung bayan. Kaso mo, hindi natin alam kung kakayanin ni Senator Robin. Kasi kung tutuusin, alam niyo maging presidente sana ng Pilipinas at saka yung mga mambabatas, kung po pwede nga lamang ay mga abogado, nag-aral ng batas, at least nang hindi ka nakatunganga doon at hindi ka pa mali-mali. Tinamin si Rapi Tulfo, lagi nang bumaba na. Minsan ay nawawaw mali. Si Erwin Tulfo, nagbebent dalo. Ay kung yun ay abogado, kahit papaano, ay malalaman niyang mali yung kanyang mga pinagsasabi. Kasi sila ay kumukuha lang ng abogado, ay hindi naman lahat ng panahon ay naandyan yung kanilang abogado at masasabihan agad kung ano yung nasa utak ng kanilang kliyente. Sino pa? Si Remulla. Naku, maraming hate kay Remulla. Si Vince Dizon. Naku, parang napilitan nga lang si Vince Dizon na pumunta sa gobyerno. Sino pa? Si John Vic. Naku, wala din tong winning moment. Ay di last na lang. Sino? Ay di si BP Sara. Ay di maraming tuwan-tuwa. Palagay ko, alam mo yung gusto ko kay BP Sara. Kahit pa sinasabi nila na may violent moment si BP Sara, pero tingnan ninyo sa panahong bakit siya nagiging violente. Kasi yung emosyon niya, kapag nakikita niya na naaapi na yung kanyang nasasakupan, yung kanyang tao, andun siya sa panig nung naaapi. Hindi siya kumukonsinte doon sa mali. Bakit kamo? Yung una na napanood ko siya na matagal ng panahon na sinuntok niya yung sheriff, may malaking dahilan yun. Kasi sabi ni BP Sara noon, kasi mayor siya noon huwag mo muna silang i-relocate, huwag ka muna makikialam dyan, sinabi doon sa sheriff. Kasi nga, wala pang paglilipatan, baka magkagulo. Wala pa si BP Sara. Ang ginawa nito sheriff, pinalilikas na yung mga nakatira doon, mga residenteng iyon. Kaya sa sobrang galit ni BP Sara, kasi hindi siya sinunod, kasi iniisip niya kung sakaling magkaroon ng demolition, ay baka magkaroon ng sakitan, magkagulo. Pero hindi nakinig yung sheriff, kaya sa sobrang galit niya, sinuntok niya si sheriff. Pero bakit niya sinuntok? Bakit niya sinuntok yung sheriff? Kasi ang kanyang pinoprotektahan
ay huwag magkagulo. Kapakanan ng nakakarami. Tapos ito pang nangyari kay kay Attorney Zulaika, 'di ba? Nakita mo dun. Si Attorney Zulaika, pinuntahan niya. Nagalit na naman siya. Bakit? Kasi pinoprotektahan niya yung tao niya. Talagang naando siya, handa niyang ipakipaglaban. Hindi siya nagtatago. Sinamahan niya. Yan si BP Sara. At nakita mo, kahit saang lugar siya magpunta, mahal na mahal siya ng mga tao, pinagkakaguluhan siya. Walang-wala si Bongbong Marcos, kahit na si Bongbong Marcos ay presidente na ng Pilipinas. Sara talaga. Kaya kung ang eleksyon ay mangyayari ngayon o bukas, sure win si BP Sara. Kasi maling-mali kayo ng ginagawa ninyo dahil inaapi nyo itong si BP Sara. Sa damor na inaapi nyo si BP Sara, damor na minamahal siya at lalo siyang nagiging popular sa tao. Para lang yung pelikula. Kung sino yung inaapi, siya yung minamahal ng mga manonood. Sa impeachment pa, nakita mo. Wala na nga mangyari sa impeachment for 375 million na. Day 15. Si Kapunan. Panay ang object. Panay ang object na walang ikaw object. Kasi gusto niyang ubusin ang oras nung defense para hindi makapagtanong ng husay sa witness. Tapos parang minimenos-menos niyo pa yung si Attorney Ferrer. Dahil siya nga naman ay matagal na yung kanyang experience. Pero wala yun sa tagal ng experience. Sa galing yan. Sa diskarte. Kailangan mali sa prosecution. Masyado silang may hangin. May hangin. Ay, ewan ko ba. Pero very humble tong mga defense, no? Very humble, very cool. Pero yung kabila, ay, ewan ko ba. Gigal na gigal, ano? Sige, mga guys. Pakisabi nyo sa akin kung sino inyong iboboto, ha? At pag-usapin natin yan. Tingnan natin kung anong inyong masasabi. Kung ano at bakit nyo gustong mag-presidente ang inyong napili. Ano ang inyong inaasahan at ano ang nagtulak sa inyo? Bakit siya ang ipinasya ninyo sa panahon ngayon kung magkakaroon ng eleksyon? Okay? At kung hindi naman masama sa loob nyo, guys, pwede ba pahingi naman dyan ng isang subscribe, paki-share at paki-comment na rin para dumami tayong makaalam ng mga kabulukan sa gobyerno at sa mga opisyal na halang ang kaluluwa. Okay, ito po si Mami Melay at muli akong babalik at huwag kayong aalis. Bye!